Hi guys, paalis kami ngayon ng apartment. Pupunta kami ng urgent care. Ang urgent care dito sa Amerika is like para siyang step down ng ER, ng mga emergency rooms, no? So doon pinupunta yung katulad sa atin kapag meron kang nararamdaman pero hindi siya emergency. Pero kasi sa Philippines, 'di ba, ang style kasi natin doon, pag may nararamdaman ka, gusto mo magpa-check up, is either pupunta ka ng ER or magpapaschedule ka ng appointment sa doktor. 'Yun. Doon pumapasok ang urgent care ng Amerika. Bakit? Kasi dito, kapag nagpa-appointment ka sa doktor mo, sobrang tagal. It will, some doctors na in demand, lalo yung mga may special area. Ang ingin ni Base sa gitna. Yeah, ano pa siya? Dahil alam ko naman na yung pupuntahan. At the lights, turn on. Okay. Again, no, ang urgent care is parang step down siya ng ER. So kapag may nararamdaman ka, may flu ka, o kaya may fever ka, yung anak mo or anything na hindi naman super emergency, doon dinadala, no, sa urgent care. Yung pupuntahan namin ngayon kasi for the past 2 days may mga symptoms kami ng flu. So maybe si Olivia nadala ko na last 3 days ago sa urgent care. By the way pala, driving vlog lang to. Ganito yung mga homeless sa daan dito sa Amerika. Actually yung mga homeless dito, napakaswerte nila. Bakit? Kasi when it comes to healthcare, libre sila. If I'm not mistaken, it's called Medicare. Tama ba, Bobby? Medicaid, no? It's an insurance system, whereas kahit private hospital, no, regardless of your status, your immigration, anything, i-accept ka ng ER, i-accept ka ng hospital. Bawal kasi dito tumanggi, no? Kahit wala kang pambayad. Then sino naman ang magte-take care ng bills nila? Syempre yung government. Actually, it's not the government, it's the taxpayers' money. Diba? Kaya minsan, ang mga taxpayer natin, masasama na ang loob. Dahil nga, yung mga homeless, hindi naman lahat, onting something lang sa kanila. And most of them kasi sa kanila are, addicted to substance abuse, no? Addicted to drugs, no? Pero, they get the best service. Bakit? Kasi kahit na nagpunta sila sa tawag dito, sa mga private hospital, imagine, libre sila. Pwede silang umuwi ng hindi nagbabayad, libre pakain pa, no? So ganito ang sistema dito sa Amerika. While all the working class ay nagbabayad ng tax at kinakaltasan ka na around 25 to 35% ng iyong income tax, no? Well, dito sa amin sa sa Texas, ang good news, wala kaming income tax dito. Only state or federal. I mean the federal tax lang meron. Wala kaming income tax, no? Yun. By the way, I am driving, ito ang EDSA ng Dallas. This is the North Central Expressway. It's called Highway 75, no? Ito ang EDSA namin. Minsan nagta-traffic din dito, pero ngayon starting na ng Thanksgiving, kaya medyo okay na. Wala masyadong traffic. Baka nakalabas na yung iba. Medyo shaky lang yung video ko yata, no? Kasi nagba-bounce yung aking dito, yung pang-mount ko. Anyway, balik
tayo sa topic natin. Yun, na-discuss na natin yung libreng insurance para sa homeless. Dito naman sa Amerika, pag going back to my topic sa urgent care, the way I see it, ganun talaga sila eh. Kung may nararamdaman ka, huwag ka pumunta ng ER. Bakit? Number one reason is sobrang mahal. Sobrang mahal. Kahit meron kang insurance, mahal pa din. Bakit? Kasi meron kang copay eh. No? So kung kaya ka tignan ng urgent care facility, mas better doon ka na lang magpunta. Kung kailangan mo lang naman ng prescription, na hindi naman for admission yung case mo at hindi naman super emergency talaga, go to the nearest urgent care, and kino-cover din yan ng insurance mo. Sa experience namin kay Olivia for yung last 2 days visit namin sa urgent care, she had fever and flu for almost 2 weeks. So dinala ko siya sa urgent care. Imagine, ang binayaran ko lang $30 for copay. Then another $15 para sa medicine niya. Pero kung iisipin mo, no, kung nasa Pilipinas tayo, yung $30 na yun, pag kinonvert ko is roughly around 1,500. Parang ganun din yung PF, no? Parang ganun din yung PF ng mga doctors sa hospital na pinupuntahan natin. So, may nagsabi sa akin, sabi ko nga, kasi nagrarant ako before noon, bago kami, ang mahal-mahal naman ng kahit may insurance ka, naglalabas ka pa rin ng pera dito sa US, di ba? Naglalabas ka pa rin ng participation mo, di ba? Para sa kotse, no, participation fee. Okay, point din lang ako for baka pa-miss ko yung exit ko. So, ayun nga, nagrarant nga ako dahil gumagastos ka pa rin kahit meron kang insurance. Para for me, it doesn't make sense. Pero kasi dito, sa the way we see it, iba talaga yung iba talaga yung industry ng health dito when it comes to our health and hospitals, medical dito sa Amerika. Kaya nga malaki ang sweldo ng mga nurses eh. Bakit? Kasi yung industry talaga ng healthcare here is boom na boom, no? Binubuhay rin tayo ng industry ng insurance, ng kung ano-ano pa, ganyan. 5 minutes na lang. Ayan, 5 minutes nandun na kami sa 5 minutes na lang mag-start na yung video ko. 2 minutes nandun na tayo. Ayun. So may trip kasi kami sa urgent care ngayon. Nagkaroon na rin kasi ng symptoms si Darlene. Kaya on the way kami. So good news, pwede rin actually virtual yung consultation niya. No? So again, just to wrap up, ang urgent care dito sa US, napakagandang system nila para hindi ma-flood yung ER, no? Kasi even yung emergency rooms pa lang dito flooded na eh, lalo na kung wala pang urgent care. Tapos yung mga clinics na magpapa-check up ka sa mga doctors, it will take you, sa amin in our experience, we are taking around 2 to 3 months para lang matingnan ka ng doktor. Of course, by factor doon yung yung shortage ng mga doctors dito sa Amerika. Kaya sobrang tagal bago ka makita. Kaya kung ganun ang case mo, magpa-urgent care ka na lang, di ba? Huwag ka na kapag magpapaschedule ka para sa attending physician mo for your check-up or anything. Make sure parang routine yun, parang routine check-up. Ayan na yung Baylor urgent care. Tingnan yung urgent care niya, para siyang maliit na ospital na para siyang clinic. Ito na siya. Dito na kami, park lang. Ayan oh. Ang ganda. Malaking facility.
I thought it's 24 hours, hindi pala. Okay. So yun lang, driving vlog lang tayo para at least meron lang tayong makontent habang nagda-drive.